Nagbukas ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng dalawang magkaibang buhay na magkatabi. Si Liliana, isang makintab at matagumpay na executive, ay nagsimula sa kanyang araw sa isang makinis at modernong apartment. Pumunta siya para sa isang morning run, nagsusuot ng mga high-end na damit. Kumakain ng malinis na vegetarian na almusal at nagmamaneho upang magtrabaho sa isang marangyang kotse. Lahat ng tao sa opisina ay humahanga sa kanya. Siya ay malinaw na isang taong ganap na magkasama ang kanyang buhay. Samantala, sa isang magaspang na bahagi ng bayan, si Roberto, na binansagan ng pesti ng kanyang mga kasamahan, ay nagising sa kaguluhan. Siya ay gasgasan, hindi nakaahit at pabaya sa kanyang hitsura. Lumalaktaw siya sa pagligo, hindi namamalansya ng kanyang damit, at nabubuhay sa mamantika, hindi malusog na pagkain. Ang kanyang maliit na bahay ay kalat, at ang kanyang pamumuhay ay ganap na kabaligtaran ng kay Liliana. Sa opisina, nakipagkita si Liliana sa kanyang katulong at malapit na kaibigan na si Martha. Pinag-uusapan ng dalawa ang kanyang schedule para sa araw na iyon, ngunit higit sa lahat, excited silang napag-usapan ang plano ngayong gabi. Sa wakas ay ipagtatapat na ni Liliana ang kanyang nararamdaman kay Camilo. Isang gwapong kasamahan na lihim niyang minahal sa loob ng maraming taon. Gaya ng dati, late na nagpapakita si Pesti at pumapasok sa opisina na iniinis ang lahat sa paligid niya. Ang kanyang mga katrabaho ay matagal nang nagsasawa sa kanyang mga palpak na gawi at masamang ugali. Samantala, sina Liliana at Martha ay nagbahagi ng isang maliwanag na sandali kasama si Camilo, na mainit nilang binati, puno ng pag-asa sa gabi. Pagkatapos ay dumaan si Pesti at nagbago ang mood. Bahagyang naitago ni na Liliana at Martha ang pagkasuklam nang makita siya. Nang maglaon, si Liliana ay naghahatid ng isang malaking pagtatanghal sa trabaho, ipinako ito ng may kumpiyansa. Nang gabing iyon, nagpa-Christmas party ang opisina. Naghahanda si Liliana para sa gabi ng may pag-iingat, sinusubukan ng maraming mga outfits at hairstyle. Gusto niyang maging perpekto ang lahat nang tuluyan na niyang mabuksan ang kanyang puso kay Camilo. Nasa party na. Binabantayan si Camilo at nagte-text ng updates kay Liliana para malaman niya kung kailan siya lilipat. Samantala, sinabi ni Pesti sa kanyang kaibigan na plano niyang magpakasal sa lalong madaling panahon. Nang tanungin kung may iniisip siya, matapang na sinabi ni Pesti na pinupuntirya niya si Liliana. Sa kabila ng kanyang malamig at seryosong panlabas, naniniwala siya na siya ay mahiyain, insecure at malungkot sa kaibuturan. At ngayong gabi ay ang gabi na siya ay gagawa ng high S-move. Dumating si Liliana sa party na nakatingin. Talagang nakakamangha, umikot ang ulo habang papasok. Pesti, lasing na, natitisod at bumagsak sa sahig. Sa sobrang kalasinggan, ipinagtapat niya ang kanyang nararamdaman kay Liliana. Ngunit mabilis siyang kinaladkad ng kanyang kaibigan para pigilan ang kahihiyan. Habang nag-iipon ng lakas ng loob si Liliana para lapitan si Camilo, biglang sumulpot ang magandang babae at hinalikan siya, na nadurog agad ang pag-asa ni Liliana. Nakipagtalo si Pesti sa isa sa kanyang mga katrabaho sa party at hinimok siya ng kanyang kaibigan na umuwi, ngunit si Pesti, matigas ang ulo gaya ng dati, ay tumangging umalis. Samantala, pagkaalis ng kasintahan ni Camilo sandali, nagsimulang maglakad si Liliana palapit sa kanya, sa wakas ay handang sabihin ang kanyang puso. Ngunit bago niya ito maabot, nabangga siya ng Pesti. Mabilis na nag-iisip, nagsisinungaling siya at sinabi sa kanya na si Martha ay lihim na umiibig sa kanya. At buong gabing nagtatanong tungkol sa kanya. Natigilan sa balita, pumunta si Pesti para kausapin si Martha at tanungin kung totoo ba ang nararamdaman nito para sa kanya. Ngayong pinaalis na niya si Pesti, bumalik si Liliana kay Camilo. Para lang bumalik ang ibang babae sa oras na harangin siya muli. Pabalik kay Martha, malumanay na sinabi sa kanya ni Pesti na habang pinahahalagahan niya ang kanyang damdamin, hindi niya ito makakasama dahil ang puso niya ay pag-aari ng iba, si Liliana. Humingi pa siya ng tulong kay Martha para mapagtagumpayan si Liliana. Si Martha, na ngayon ay bigo, ay bumalik kay Liliana at sinabi kung ano ang nangyari at kung paano nagawang sirain ng Pesti ang kanyang plano. Ipinadala ni Liliana si Martha upang gambalain ng kasintahan ni Camilo. Umaasang sa wakas ay makakasama niya ito. Ngunit nang magsimulang maglakad muli si Liliana patungo kay Camilo, lumitaw si Pesti nang wala sa oras at nagsimulang magtapat ng kanyang pagmamahal sa kanya. Galit na galit, hinayla siya ni Liliana sa banyo at sinigawan siya. Sinabi niya sa kanya na ang tanging paraan na makakasama niya, ito ay kung siya ang huling lalaki sa mundo.
Pagkatapos ay, siya sa loob ng banyo. Nagmamadaling lumabas si Liliana upang tingnan kung wala na ang kasintahan ni Camilo. Ngunit ipinaalam sa kanya ni Martha na huli na ang lahat. Umalis na si Camilo sa party kasama ang babae. Nadurog ang puso at durog, nilunod ni Liliana ang kanyang kalungkutan sa alak. Kinaumagahan, nagising siya na nakatambay, nakahiga mag-isa sa walang laman na opisina. Natitisod siya sa labas upang makitang ganap na desyerto ang mga lansangan, walang tao, walang sasakyan, ingay. Nalilito at balisa, nagmamadali siyang umuwi at tumawag, ngunit walang sumasagot. Hindi gumagana ang TV, at walang internet. Parang nagwakas ang mundo at iniwan siya. Naglalakad siya sa mga walang laman na kalye at kalaunan ay nakarating sa isang supermarket. Ito rin ay ganap na inabandona. Nang magsimula na siyang magpanik, narinig niya ang tunog ng mga pagklink ng mga bote na nagmumula sa isa sa mga pasilyo. Nang lumiko siya sa kanto, nandoon siya. Pesty, nakaupo sa sahig, umiinom ng booze mula sa bote. "Oh, Mona," masayang sabi niya. Ipinaalala niya sa kanya ang sinabi nito kagabi. Makakasama lang siya nito kung siya na ang huling lalaki sa mundo. "Well, ngayon ako." Ngumisi siya. Tumakbo si Ana pabalik sa kanyang tahanan, umaasang panaginip lang ang lahat. Sinusubukan niyang magnilay, pakalmayan ang sarili at magising mula sa bangungot. Habang tahimik siyang nakaupo, may kumatok sa pinto. Masama sa lahat ng kanyang mga bag at siya ay ganap na lasing. Bumagsak siya sa pintuan nito bago pa man siya pumasok. Binibigyan siya ni Liliana ng tubig at pagkain upang siya ay makatulog. Pagdating niya sa wakas, napagtanto niyang totoo ito, hindi ito panaginip. Sinabi sa kanya ni Liliana na kailangan niya ng tulong para malaman kung ano ang nangyayari. Pumayag si Pesty na tumulong, ngunit nagsimula sa pamamagitan ng paghuhugas ng kanyang mukha sa kanyang tangke ng isda. Nalalo lang siyang ikinairita. Magkasama silang lumabas, ngunit wala pa ring palatandaan ng buhay kahit saan. Bumalik sa kanyang apartment, si Liliana ay lalong nadidismaya. Sa kabilang banda, sinasamantala ni Pesty ang pagkakataon na imungkahi na dapat nilang punuan muli ang lupa. Nagsimula siyang magluto ng mamantika na mataba na pagkain na sinasabing mas masarap ito kaysa sa kanya. At vegan na pagkain, ang taba ay nagpapasaya sa mga tao. Sabi niya na ang mga malusog na bagay ay nagagalit lamang sa iyo. Iginiit niya na kailangan nila ng enerhiya upang simulan ang muling pagtatayo ng sangkatauhan. Agad itong pinatay ni Liliana. Wala siyang balak na makasama siya, hindi ngayon, hindi kailanman. Sinabi niya sa kanya na aipak ang kanyang mga bag at umalis sa oras na matapos niya ang kanyang shower. Habang naliligo si Liliana, pumapasok si Pesty sa banyo at nagtanong kung maaari rin siyang sumakay. Ganap na hindi pinapansin ang mga hangganan. Maya-maya, niyaya niya itong makipag-inuman sa kanya. Tumanggi si Liliana sa una, ngunit kalaunan ay sumuko. Ang isang inumin ay naging ilan, at hindi nagtagal ay pareho silang lasing at nagtatawanan. Nagbabahagi ng mga personal na kwento. Bungad ni Liliana at inamin kung paano niya sinira ang malaking pagkakataon niya kay Camilo. Tinanong siya ni Pesty kung anong meron kay Camilo na wala. Tinatawanan at kinukot siya ni Liliana. Sinasabing pandak siya at tiyak na hindi niya matatawag na kaakit-akit. Si Camilo naman ay matangkad, guwapo, at perpekto. Ipinagkibit balikat ito ni Pesty at sinabi sa kanya, hindi mahalaga ang hitsura. At the end of the day, lahat ay pantay hubad. Noong una, hindi nagtitimpi si Liliana. Sinabi niya kay Pesty na hindi siya kaakit-akit. At kahit na hindi siya lasing ay makatulog siya sa kanya. Ang kanyang mga salita ay malupit, matalas, at pangwakas, malalim. Sa ilang sandali, parang ang tensyon sa pagitan nila ay sa wakas naputol, tinapos ang lahat sa awkward na katahimikan, ngunit may isang bagay na nagbabago. Ang linya sa pagitan ng galit at pagnanasa ay nagsimulang lumabo. Bago nila lubusang maproseso ang mga nangyayari, magkayakap na sila. Passion, palitan ng pag-aalangan. To her surprise, wala siyang inaakala. The moment is electric, leaving her breathless and confused by how natural it feels. But when morning comes, reality returns like sampal in the face. Habang pumapasok ang sikat ng araw sa mga bintana, si Liliana ay binahan ng panghihinayang. Nahihiya at galit na galit sa sarili, malamig niyang sinabihan siya na umalis. Walang paliwanag, walang lambot, isang blunt dismissal lang.
Tahimik siyang umalis at naiwan itong mag-isa sa katahimikan. Ngunit habang lumilipas ang oras, hindi gaanong sigurado ang nararamdaman niya. Ang kanyang panghihinayang ay nakasalalay, hindi lamang sa nangyari, kundi sa mabilis na pagtulak sa kanya, hindi makaupo sa emosyon. Muli niyang binuksan ang pinto at pinapasok siya muli. Hindi siya sigurado kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, ngunit isang bagay ang malinaw, hindi siya handa na mawala siya. Lumipas ang mga linggo, ginagawa sila ni Liliana ng almusal, mayaman sa taba at lasa. Magkasama silang kumakain, nagtatawanan, naggrocery, umiinom ng alak, at nagmamahalan. Nakakagulat na masaya sila, madali, masaya, kahit libre ang pamumuhay ng magkasama. For once, walang napipilitang pakiramdam. Tapos isang araw tumunog ang doorbell. Si Martha pala. Binuksan ni Liliana ang pinto upang makita ang kanyang matandang kaibigan na nakatayo roon, nalilito, ngunit nakahinga ng maluwag. Ipinaliwanag ni Martha na nagising siyang mag-isa at nalilito, hindi na niya maalala kung saan siya pupunta noong una. Ngunit nang bumalik ito sa kanya, sumugod siya. Excited na siyang makita si Liliana, excited, hindi na sila nag-iisa. Pero may narinig siyang boses mula sa itaas, boses ng lalaki. Nang makita niyang sumulpot si Pesty sa likod. Si Liliana, nagbago ang ekspresyon niya, nagulat, nagsimula siyang magtanong kung ano ang ginagawa niya doon. Naramdaman ni Liliana na hindi ito isang pag-uusap sa pintuan. Hinayla niya si Martha sa tabi para sa isang pribadong pag-uusap. Nang mag-isa na sila, huminga ng malalim si Liliana at sinabi sa kanya ang lahat. Na sila ni Pesty ay magkasama ngayon at na siya ay nagmamahalan. Natigilan si Martha, pilit niyang inaalam ito. Bakit siya? Tanong niya, talagang nalilito. Ngumiti ng mahina si Liliana at tumugon, dahil masaya ako. Maaaring magulat pa si Martha, ngunit ang katiyakan ni Liliana ay nagiiwan ng maliit na puwang para sa pagdududa. Kinabukasan, si Martha ay nagsimulang kumilos ng iba, mas pala kaibigan sa masasamang loob, masyadong pala kaibigan. Siya ang nagluluto para sa kanya at gumugugol ng mas maraming oras sa kanyang tabi. Maya-maya, nagkukulitan na sila sa likod ni Liliana. Sa gabi, habang si Liliana ay natutulog na mag-isa, sina Pesty at Martha ay nagsimulang matulog ng magkasama. Walang sinabi si Liliana, ngunit napansin niya, nagtakda siya ng bitag. Isang umaga, pagkatapos magpanggap na pumunta sa kanyang karaniwang pagtakbo. Siya ay bumalik ng maaga, tahimik na dumudulas sa apartment. At tulad ng kanyang hinala, natagpuan niya sina Pesty at Martha sa kanyang kama. Galit na galit, sumisigaw siya sa kanila, pakiramdam na lubos na pinagtaksilan, hindi lang dahil nanloko sila. Kundi dahil ginawa nila ito doon, sa kanyang kama. She tells them both to pack up and leave, if they want to be together. Fine, wag lang sa ilalim ng bubong niya. Nang makaharap niya si Pesty, sinubukan niyang magpaliwanag, mahal daw niya silang dalawa at gusto niyang makasama silang dalawa. Nag-walk out si Liliana. Huminto siya sa kanyang opisina sa kalagitnaan ng pagtakbo at doon ay may nangyaring hindi inaasahan. Nakita niya si Camilo. Siya ay buhay. Ipinaliwanag niya na walang nangyari noong gabing iyon kasama ang ibang babae. At hinahanap niya si Liliana, umaasang may mangyayari pa rin sa pagitan nila. Sinabi sa kanya ni Liliana na hindi pa huli ang lahat at naghalikan sila. Hinatid niya si Camilo pauwi. Pagdating nila, sinabihan niya sina Martha at Pesty na umalis kaagad. Kailangan niya ng privacy ngayon. Bago sila umalis, binalaan niya sila na huwag banggitin kay Camilo ang tungkol sa nangyari sa apartment. Nang maglaon, nagmahalan sina Liliana at Camilo, ngunit nakakadismaya. Mabilis itong natapos na hindi siya nasisiyahan. Sa kaibahan, si Pesty at Martha, na nasa apartment pa rin, ay maingay sa buong magdamag. Sa umaga, sinabi ni Camilo kay Liliana na kakausapin niya sina Pesty at Martha. Kailangan nilang umalis, wala silang paggalang sa mga hangganan. Hindi nagtagal, silang dalawa na lang sa bahay, ngunit hindi masaya si Liliana. Si Camilo ay boring sa kama, disconnected emotionally, at overly obsessed sa kanyang skincare. Kinokontrol niya ang kanyang dieta, tinutulak ang mga masusustansyang pagkain ng walang anumang taba at hindi kailanman nakikinig sa ang kanyang mga ideya,
Naramdaman ni Liliana na hindi pinansin at nag-iisa. Nagsimula siyang mawalan ng pesti. Isang araw habang nasa supermarket, nakita niya siya, nag-uusap sila. Nagpasya silang gumugol ng bisperas ng bagong taon kasama sina Martha at Camilo, masyadong. Nang maglaon, sa pagtatapos ng gabi, naghahanda si Pesty na umalis para sa kanyang mga paglalakbay sa buong Europa. Tinulungan siya ni Liliana sa kanyang mga bagahe, at habang nag-iisa silang nakatayo sa labas, umamin siya. Ang totoo, tumatakas na siya. Ayaw na niyang makasama si Martha. Ilang beses na raw niya itong sinabihan, pero hindi siya nakikinig. Kumapit siya ng mahigpit, at simula nang umalis siya ng apartment. Hindi niya napigil ang isipin si Liliana. Sinabi niya rito na pinahahalagahan niya ang saya, ang tawanan, ang kaligayahang pinagsaluhan nila. Ay wala na siyang kasama, dahil wala pa siyang kasama na mas may kasama siya. Noon pa man, siya ay umiibig sa kanya. Walang imik si Liliana, tapos tinanong niya, tumakas kasama ko. Iwan na natin ang lahat. Sinabi niya na ang ideya ay nakakabaliw, saan sila pupunta. Sabi niya, walang kwenta ang mundo, kahit saan sila pumunta. Sinabi niya na hindi siya nag-impake ng kahit ano, ngunit sinabi niya sa kanya na maaari nilang kunin ang anumang kailangan nila sa anumang tindahan. Tinanong niya kung ano ang mangyayari kina Martha at Camilo. Pinapanatag siya ni Pesty, mayroon sila sa isa't isa. Noong una ay sinabi niya, hindi, lumalayo siya, at nagpapalitan sila ng isang tahimik na emosyonal na palem. Ngunit may isang bagay na nagbabago, nag-aalangan siya, pagkatapos ay sumunod sa kanya. Naabutan niya at sinabi sa kanya ang lahat ng bagay tungkol dito ay nakakabaliw. Ngunit hindi niya maitatanggi kung ano ang mayroon sila, ayaw niyang mawala ito. Pinili niyang umalis. Alam nilang magkasama sila. Kinaumagahan, nagising si Liliana sa kanyang apartment. Lahat ay tulad ng dati. Kumakain siya ng kanyang vegan na almusal, tumakbo, at huminto sa kanyang opisina. Ipinaalala ni Martha sa kanya ang pulong sa umaga at ang party sa opisina noong gabing iyon. Excited si Martha, ngayong gabi ang gabing tuluyang ipagtapat ni Liliana ang kanyang nararamdaman para kay Camilo. Napagtanto ni Liliana na panaginip lang ang lahat. Binigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Sa party ay nakita niyang muli si Pesty, at ang sorpresa ng lahat. Ipinagtapat niya ang kanyang damdamin para sa kanya, sa publiko, tapat, ganap. Sa pagkakataong ito ay hindi na nagdadalawang isip si Liliana. Hinawakan niya ang kamay nito at hiniling sa kanya na umalis sa opisina kasama niya. Simula ng bagong kabanata, malayo sa nakaayos, predictable na buhay na alam nila. Ang kanilang paglabas ay umalis sa silid sa nakatulalan na katahimikan. Walang inaasahan, ngunit mayroong isang bagay na hindi may kakaila na maganda tungkol dito. May isang invisible na koneksyon na ngayon ay nagniningning. Nang maliwanag habang naglalakad sila sa hinaharap na hinubog ng sarili nilang mga pagpipilian. Hindi sigurado, ngunit ibinabahagi. Salamat sa panonood, mangyaring mag-subscribe.